Hello, hello, hello mga kapako! A day in my life as a bakasyonista sa mini vlog kong ito. Sa araw na ito is naimbitan tayo ng kapamilya namin sa side ni Mama, which is ang nag-iisang kapatid ni Mama na si Auntie Ibe. Magbakasyon kaya inaya kami nito. So ako naman that time is may pasok sana, kaso dahil parang need ko din ng break, so I asked permission sa school na pinagtatrabuhan ko. And ayun nga, napayagan, and I am lucky na napakabit ng principal and ng buong school administration sa akin, kaya ayun, nakasama tayo. Shoutout pala sa St. Philip and St. James Parochial School, IFI Incorporated. Kaya kung gusto nyo pala magpaaral o mag-aral sa aming school ay meron kami na preschool, grade school at senior high school. O diba, nakapag-promote pa tayo, char. So tara na, samahan nyo ako sa adventure na ito. So sa puntong yan, pumiyahe kami mula sa bahay namin kasi sinundo kami nila ate papunta sa may sangay, which is daanan yung papuntang Albay. So kung familiar kayo sa may idea na kayo sa daanan na yun, and nakaka-relax kasi tabing dagat siya, and sa kabila naman is bundok naman. Fast forward na natin kasi actually hindi talaga ako nakapag-video sa daan masyado. Kasi unang-una may kandong ako na bata and nakatulog din tayo sa biyahe. And sakto naman na pagkagising natin is nasa resort na tayo, which is yung resort na pinuntahan namin is Netizens Beach Resort. So as you can see naman sa mga video clip ko, makikita mo na nakaka-relax talaga yung ambience ng place. Modern typical yung style ng mga room, and syempre yung view nila ng Atulayan Island. Grabe talaga, masasabi ko, worth it yung ibabayad nyo dito kung magbakasyon kayo dito. Pero yun nga, medyo pricey lang talaga, and kailangang paghandaan din yun pag nagbabakasyon sa ganitong place. Mamaya ililibot at ipapakita ko sa inyo kung ano meron dito sa tinurian namin. At sa puntong yan, isa sa restaurant sa bakasyon namin is yung birthday celebration ni Ate Ivy, yung pinsan ko, at syempre yung pamangkin ko sa pinsan, yung anak ni Ate Inday, si Amy, na nagsiselebrate din. Makikita mo naman na nag-i-enjoy ang lahat. And of course, hindi mawawala ang picture taking before anything else. Again, happy birthday Ate Ivy and Hailey. Thank you for inviting us palagi, and I'm lucky. And ang pamilya namin, kasi may kapatid si Mama na napakabait, and pamilya mukha niya na palagi kami inaaya sa kanyang family gathering. So, yun din yung time na banding namin magpipinsan actually. So, as you can see din, ang daming handa na prepare nila, and ewan ko ba kung bakit kapag minsan, yun kapag madaming pagkain, minsan hindi din tayo tuloy na papakain. Yun bang sa tingin lang busog na tayo? May ganon, hahaha. Pero thank you talaga sa pamilya nila ate sa pag-invite sa amin palagi sa ganitong event. I remember nung umuwi si Ate Ivy noon, dun kami sa Siruma dati, and maganda din doon yung place actually, and masasabi mo talaga na worth it din. Kasi ayun nga, problema lang talaga yung internet connection, pero yun talaga yung napansin ko lang dyan, yung internet connectivity mahina talaga. So yun ang feedback and recommendation ko na sana magawan paraan para masulit talaga ng nagbabakasyon dyan. So syempre after ng dinner is my gathering, which is in-invite tayo dun sa isang room nila Ate Ivy. So kami nagtipon-tipon, mga magpipinsan, and sila ante and mama din. Ayun, kwentuhan and tawanan while nagiinuman, and hindi naman yun mawawala sa bakasyon. So sa paraan na yon, kahit papano nakalimutan ko yung work saglit, and nakapag-relax din kahit papano. So ito na nga ang ilang video clip ng aming tinuluyan. So kung makikita mo talaga, modern type yung unit na ito, and nagustuhan ko siya kasi simple pero elegante kung titingnan siya. Yan yung description ko dito sa unit na ito. Sabi ko nga, kahit ganito lang bahay ko, okay na sa akin. Kinagandahan kasi dito is mataas yung ceiling niya, and merong chandelier, as in masasabi ko simple pero nakaka-catch ng attention mo and nakaka-relax ng mood kumbaga. Sa punto na yan is second day na namin sa resort na yan, and which is last day na namin, so it's time na din na maligo and sulitan yung bakasyon. Kaso dahil sa excited tayo maligo, so hindi tayo nakapag-video, pero sabi ko nga sulit talaga. Kasama ko dyan yung pamangkin ko, then
si mama na kahit pa ika-ika kasi hindi makalakad maayos dahil dun sa aksidente, alam ko nag-i-enjoy sa bakasyon na yan. And ito pa yung ilan sa mga video clip na na-capture ko, and masasabi ko na ang ganda talaga, lalo na yung sunrise na kitang-kita, lalo na kapag nasa rooftop ka na, nakita mo yung 360 degrees view ng resort. Minsan talaga sa buhay natin, kailangan natin ibigay yung pahinga. Pahinga na kapag ibinigay at may opportunity, i-grab natin. Kasi sabi nga, hindi natin alam kung sa susunod is maibibigay pa sa atin. Kaya ayan, hinab ko yung pagkakataon. Kasi alam naman natin na kapag nasa punto na tayo na tumatanda at nagtatrabaho na, mahirap na yung tinatawag na bakasyon at pahinga. Kasi masyado na tayo nakatali sa trabaho, not like before na anytime kung gugustuhin natin is pwede. Kaya advice ko sa iyo at lagi mong tandaan na deserve natin na ibigay sa sarili natin yung salitang pahinga. As you can see naman mga kapako, natapos na naman yung ating 2 days and 1 night bakasyon natin. And it's time to back to the reality, which is magtrabaho ulit. Kaya naman sa puntong yan is waiting na lang tayo na mag-check out. And inayos na natin yung ating mga gamit kasi para iwas din na may makaligtaan and mahirap na baka maging problema pa natin. Kaya make sure kapako na i-check lahat ng gamit nyo simula sa umpisa hanggang sa matapos ang bakasyon nyo para iwas may mawala, and of course, obligasyon natin naman yan bilang isang bakasyonista na maging responsable sa mga dala natin na gamit and sa sarili natin syempre. So ano pang hinihintay natin? Dito na nagtatapos ang mini vlog kong ito. Salamat kapako sa panonood at see ya sa next vlog ko. This is Sir Neil Rangkap Sabuco, your LPT CSAPD 907 graduate and your soon-to-be masteral degree graduate. Bye-bye! Thank you for watching Kapako.